70% ng mga residente sa Naga City ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Para matiyak ang supply ng pagkain ng ating mga kababayan doon, dumating na kahapon ang karagdagang 3,000 family food packs. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa sentro ng balita ni Rod Lagusad live. Angelique, sa mga oras na ito ay marami pa rin o ilang bahagi pa rin ng Naga City ang hindi humuhupa ang baha. Ito'y kahit ilang araw na mula nang manalasa ang bagyong Christine. Ayon sa Naga CDRMO, bahagyang humupa na ang baha sa lungsod kung saan aabot sa 1.5 meters ang ibinaba nito. Nagtapatuloy pa rin ang pagsasagawa nila ng rescue operation dahil may mga kalsada at barangay pa rin na lubog sa baha, gaya na lang ng kanilang public market sa Naga. May mga lugar pa rin na nasa 4 hanggang 5 talampakan ang taas ng level ng tubig ng baha. Meron pa rin po tayo na yung matataas yung bahay na ngayon gusto magsilikas kasi nga po wala silang madaanan palabas at wala rin po na mabilihan. Halos po ay nagkakaubusan na yung mga grocery kasi yung daan po ng Maharlika Highway galing at Manila ay sarado pa rin po. 70% ng kabuuang populasyon ng Naga ang apektado ng malawakang pagbaha sa lungsod. Partikular na may baha pa rin ng mga barangay na malapit sa Bicol River kung saan nakakaapekto pa dito kapag sinabayan ng high tide. Sinigurado naman ng DSWD Bicol Field Office na nahatiran ng sapat na food and non-food supplies ang Naga City. Ito'y base na rin sa naging direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD Bicol Field Office sa lokal na pamahalaan ng Naga City para sa kinakailangan pang tulong para muling makabangon sa epekto ng bagyo. Ayon sa Naga CDRMO, nagkakaubusan na mabibilan ng mga pagkain sa lungsod. Ito'y lalo't kung matatagalan pa na hindi madadaanan ng Maharlika Highway na lubog pa rin sa baha. So ang ginagawa po ng local government together with other agencies and volunteers like ng DSWD ay patuloy pa rin po yung relief operation. Full swing po sila. Nag-request na po kami sa DPWH, Philippine Army, nandito na rin po yung Philippine Air Force at Coast Guard. Lahat po ng kapulisan sa Naga ay inilabas na para tumulong na po sa search and rescue and relief operations. Ang paunang relief goods ay nanggaling sa regional office ng DSWD sa Legazpi, Albay at maging stock ng LGU. Ayon sa Naga CDRMO, una nang may dumating na nasa 5,400 family food packs para sa mga apektadong mga residente. Nasundan pa ito kahapon ng karagdagang 3,000 family food packs. Bahagya namang bumaba ang baha sa Maharlika Highway sa San Fernando, Camarines Sur, kaya marami na ang sumusuong sa baha kahit na malakas ang halon. Habang may iba naman na hinihintay na lang ang paghupa ng baha. Angelique, sa kaugnay ng balitang yan, marami pa ring mga pasahero, motorista, ang ilang araw ng stranded dito dahil kung manggagaling ka dito sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur ay hindi ka makakapunta sa bahagi ng Naga City dahil may bahagi pa rin dyan sa bayan ng Milaor na lagpas tao ang baha. Kaya pahirapan pa rin to sa mga truck driver na ilang araw na ring stranded dito dahil hindi rin makatawid kahit mataas o malaki yung kanilang mga sasakyan. Kasama na dito ang problema nila, yung nakausap natin na may dalang mga gulay na sa mga oras na ito ay nakakaranas na o nagkakaroon na ng mga pagkabulok. Angelique? Okay, so paano na, Rod, kung mananatili pa ring baha itong Maharlika Highway? Napag-usapan ba kung magkakaroon ng airdrop siguro ng mga relief goods or mga food pack? Base sa naging panayam natin sa Naga CDRMO, inaasahan nila na may darating na tulong mula sa DSWD at pupunta doon si Secretary Rex Gatchalian para ihatid yung tulong kasi sa kasalukuyan kung manggagaling sa Maynila ay hindi pa rin makakapunta kasi may mga kasama dito na stranded, yung mga magdadala ng relief goods para sa mga apektadong mga residente dyan sa bahagi ng Naga at karating mga lugar ay hindi pa rin makaalis dahil itong bahagi ng Lopez, Quezon ay baha na passable para sa light vehicles. Itong bahagi ng San Fernando, Camarines Sur ay baha pa din. Makalagpas ka man dito ay may panibagong baha. At pagdating sa Naga City ay may ilang lugar pa rin na baha. Kaya pakiusap nila dumating na yung tulong kasi maaaring mahirapan sila na masustain yung pangangailangan ng mga residente sa Naga City. Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.